Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa na namang episode ng paborito ko, paborito nyo, paborito nating lahat na programa, ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Siyempre, kasama pa rin natin ang abogado ng bayan, ang paborito ko, ang paborito nyo, ang paborito nating lahat, ang abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Nako, okay ba yan? Maraming salamat sa iyo, sweetie pie. Ano ba? Buti na lang sinabi paborito ako. Kaya lang pag sinabi meron paborito, bang choice? meron bang iba? Meron bang choice? Dapat wala. Wala, no ha? Sige. Yan. So, syempre, maraming salamat muna na meron pang nanonood sa atin. So, maraming magandang gabi po sa inyong lahat. At salamat sa inyong walang sawang panonood at pakikinig. Oo, dyan sa YouTube Live, sa Facebook Live, and syempre sa Signal Channel 101. Well, did you have a good day today? Palagay ko. Talaga? Mabuti naman. So, syempre, dito po sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ng mga batas na may kinalaman sa ating mga personal na buhay, mga relasyon, trabaho at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, napaka-importante na may alam po tayo tungkol sa batas, di ba? Kaya makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lang sa mga numero na makikita nyo sa ating mga screen, di ba, Attorney Danny? Kapag ka-globe ang telepono nyo, 0954-310-0331. At kung smart, 0961-770-8807. At yan po yan sa screen nyo. Oo. Parang ayaw na ayaw mong magbasa ng number. Sa susunod, ako na po magbabasa ng number para sa kanya. Parang ayaw na ayaw niya, no? Kaya, pero para dun sa ayaw gumamit ng Globe or Smart at nasa tapat kayo ng mga computer ninyo, pwede din kayo mag-iwan ng mga message sa Facebook page po ng TVUP. Ayun. Ayun. May pumasok na yata. Oo, meron na tayong question galing kay Khalil. Age 34 from Caloocan. Ano po kaya ang pwede kong ikaso kung makiling akala lang at napagbintangan ako, eto na, ng act of lasciviousness. Hindi ko naman po siya sinadya, aksidente lang kaya siya bumangga sa akin. Ang laki ng kahihiyan na dinanas ko dahil sa ginawa niyang pagbibintang. Kung ma-dismiss po yung kaso niya dahil wala siyang ebidensya o witness, sabi niya, samantalang ako meron. Ano po ang pwede kong isampa laban sa kanya dahil sa kahihiyan, abala, stress at gastos na naidulot niya sa akin at sa witness ko? Oo, pero walang sinabi si Khalil kung ano ba yung act of lasciviousness, although nabangga lang daw niya. Baka nung nabangga, may ibang tinamaan. Oo, hindi natin alam kung ano yung tinamaan. Tsaka, hindi rin niya sinabi, siguro, lalaki siya. mukha naman, si Khalil. Khalil eh. So mukhang lalaki siya. Mukha naman. So sa madalit sabi, ang at saka bumangga usually sa pag kanya, acts of lasciviousness, usually babae ang biktima, lalaki ang naaakusahan ng acts of lasciviousness. Kasi parang wala pa akong alam na acts of lasciviousness na lalaki ang nagko-complain. Parang namang hindi mo na panood yung Fatal Attraction. Ang luma na ng movie na yun. Sa mga batang nanonood ngayon, baka hindi pa nila napapanood talaga yan. But anyway, balik tayo sa kaso ni Khalil. Yun. Unang-una, nabangga. Parang yun lang ang binigay niyang information, nabangga. Sabi niya, meron daw siyang witness na hindi niya sinasadya. Natural, yung witness na yun ang ihaharap mo doon sa hearing ng kasong isinampa laban sa iyo para mapatunayan
na hindi naman talaga sinasadya kung ano man ang Pero nasa Nabangga. korte na yung kaso, palagay mo? Nasa O korte nasa na ba? preliminary I think nasa investigation preliminary pa lang? investigation pa lang ito. Pero, parang mahirap, no? Kasi usually kung acts of lasciviousness, kailangan mong pakita na meron talagang masamang, malaswang... May malaswang o malaswang intensyon. Oo. O malaswang pagnanasa. Ngayon, kung na-dismiss po iyan, pwede po siguro kayong magsampa, depende sa sirkumstansya, ng kasong malicious prosecution. Opo. Yun na nga daw kasi ang sinasabi niya may matinding kahihiyan, abala at stress. Kaya napapaisip ako, ano kayang stage ng kaso to? Pero, at masyado na siyang naabala. Opo, yun namang malicious, talaga namang para ito ay maging malicious, dapat maipatunayan din naman ninyo na alam naman niya talagang wala siyang kaso, pero kinasuhan pa rin kayo. Sa akin, ang unang-unang itatanong ng judge sa kanyang sarili, ano kaya ang motibo naman nitong babae para kasuhan niya itong lalaki at abalahin niya, abusitin niya, etc. Di ba? So dapat meron maipakita naman ng motibo. Kasi baka mamaya may crush pala sa kanya yung babae, pero hindi niya pinapansin. Kaya siya kinasuhan. Oo. Yung mga kaso na yan, ito ba ay kaso ng acts of lasciviousness, ito ba ay posibleng kaso for malicious prosecution, napakadaming facts na kailangan yung ibigay para makapagbigay ng halos wala kang facts na binigay, Khalil, di ba? Kasi nga, tulad ng sinabi natin, yung acts of lasciviousness, dapat mapakita kasi na meron talagang lascivious intent, di ba? Pero mukha kasing ang kanyang interest lang ay kung ma-dismiss ang kaso, ano ang restback niya? Oo. Re-restbackan niya itong nagdemanda sa kanya. Malicious prosecution niya. Pero tulad nung sinabi niya na, meron akong witness, isa wala. Siyempre, titingnan din ng judge, credible ba yung witness na yan? Kasi naman, kung kakonsyaba mo naman ng witness, di ba? Kasi yung mga ganyan, mga acts of lasciviousness, tulad ng rape, tulad ng ibang, yung crimes of a similar nature, usually kasi wala naman talagang testigo kasi hindi naman gagawa ng ganong klaseng krimen kung merong ang witness. Pero syempre, hindi rin kasi nasabi kung saan lugar nangyari. Oo. Kasi kung halimbawa nangyari ito sa loob ng MRT, siksika, nabangga, di ba? Sabi, hinipuan po ako. Ayan, di ba? Pero yun din ang yun din ang usual place na maraming ang ganon kasi nga napakadiling excuse na sabihin hindi po sinasadya, talagang sadyang masikip lang talagang talaga. nahipo talaga, mahihipo po talaga. Paulit-ulit talaga. Okay na, nagets na nila na nahipuan. Hinipuan But anyway, so yun. Ayaw mo nang hipo, kinapkapan. So ngayon naman meron tayong caller on standby. Sana nasagot nga yung tanong ni Khalil, no? Malicious prosecution po. So ngayon naman meron tayong caller on standby, si Mikay from Quezon City. Mikay, magandang gabi sa'yo. Good evening po. Good evening. Ano pong tanong nyo para sa atin ngayong gabi? Meron po kasi akong kababata, tapos nagpo-promote siya ng mga business niya, mga online ticketing, remittance, tapos co-op investment. So, napa-invest po kasi ako. Tapos yung mga ticket po na pinabook ko, hindi niya binook. Tapos yung mga remittances, hindi po nakarating doon sa pamilya ng OFW na nakipadala. Anong ticket yung binubook na yun? Plane ticket po. Kasi ako po ay PR sa Australia. Dali yung ticket yung PR? po na pauwi ko sa Pinas. Yes, attorney. Permanent resident ka ng Australia po. At parang business mo ang
Parang business travel po nung agent. kaibigan ko. Yun po yung business daw nung kaibigan ko, travel agent daw Travel po agent. siya. Uh-huh. Marami po siyang line of businesses. Tapos hindi niya po binook yung ticket ko for parang 9 months po ako nag-antay ng ticket ko. So, nagbigay ka ng pera sa kaibigan mo kasi bumibili ka sana ng Ticket. plane ticket. Opo. Pero hindi niya binook ang ticket. Opo. Siya ba Kasi po yung mga remittances, hindi rin po niya Ano naman yung nire-remit. remittance? Business niya din daw po. Tapos nagparimit ka ng pera sa kanya? Nagparimit po ako, tapos pre-note ko rin sa ibang kaibigan ko, tapos hindi niya rin po nire-remit yung pinukuha niya sa credit card ko kasi pinagkatiwala ko po yung card details ko sa kanya para yun yung mode of payment ko sa kanya. Pero ito nangyari sa Pilipinas, hindi sa Australia. Online po kasi siya po nasa Pinay din po siya pero PR po siya sa Spain. Yung kaibigan nyo nakatira sa Spain? po. PR din, opo. Opo, nako. Kasi po, kung ang kakaso natin sa kanya kriminal, cybercrime na bang nito? Ang magiging category nito, baka hindi pa Kaya lang magiging issue dyan, sapagkat siya nasa Spain, mukhang yung krimen doon niya ginawa sa Spain. Oo. Di parang hindi, doon mo siya dapat kakasuhan sa Spain. Ang problema, wala din si Mikay Ikaw sa Spain. naman ay wala sa Spain at ikaw ang nasa Pilipinas. Australia po, PR din po sa Australia. Kaya nga. So, sa madalit sabi, anong kinalaman ng Pilipinas? Kasi dito ka uuwi sa Pilipinas para dun sa ticket na binibili mo pero nasa Australia ka. Opo. Ayun. Medyo mahirap yung kaso na to. Kaso na yan. Kasi po, pagka po kasi criminal ang kaso, ito po ay maaaring usigin doon lamang sa lugar kung saan ito naganap. Okay. Yung pong kriminal ay yung alleged na kriminal ay nandun sa ibang bansa, nasa Espanya. At kayo naman na biktima ay nasa Australia. So wala po tayong kasong pwedeng isampa sa Pilipinas sapagkat hindi po nangyari ang krimen dito sa Pilipinas. At kahit na assuming na nakasuhan niyo siya, nagkaroon kayo ng favorable decision ng korte, ito yung problema, di ba? Paano mo siya huhulihin? Paano niyo kukunin ang pambayad sa lahat ng nautang niya sa inyo? Hindi nyo ma-enforce. Hindi natin pwede padala ang pulis natin sa Spain para hulihin siya, di ba? Mahirap na... kasi nga, yung criminal case, doon pa lang po sa arraignment, hindi na ho siya maa-arraign kasi wala siya rito. Pagka hindi po kasi na-arraign, ay titigil po ang paglilitis doon sa criminal case. So, hindi po uusad yung criminal case na isasampa dito sa Pilipinas. Kung sakasakali, baka po mas maganda kung sa Australia ninyo isampa ang kaso. At baka po yung Australian judicial system ay may paraan para po maipatupad kung ano man ang magiging hatol diyan sa Australia ay pwedeng ipatupad sa Espanya. Hindi ko po alam kasi hindi ko na pag-aralan ang batas ng Australia at ng Spain for that matter. Ng Spain, opo, hindi namin alam. Halimbawa nung criminal case, nire-require ba ng Australian law para matuloy ang kaso na ma-arraign personally yung pong akusado?
Kasi kung under Australian law, pwede pong ma-array ng hindi haharap na personal yung akusado at matutuloy ang kaso, magkakaroon po kayo ng judgment. At yung judgment na yon ang ipatutupad naman sa Espanya. Lalo pa yung civil liability. Pero sa ngayon po, wala akong makitang paraan para makapagsampa kayo ng kaso successfully dito sa Pilipinas. Kasi nga medyo mahirap yung kaso mo, masyadong international ang problema. Attorney, paano kung nagpapanggap siyang umuwi ng Pinas? Ay ganun din po yun kasi pag umuwi po siya sa Pilipinas, hindi naman din po nangyari yung krimen sa Pilipinas Maski po umuwi siya rito, pero at that time na kayo ay niloko niya, siya ay nasa Espanya. Doon niya kayo niloko nung siya ay nasa Espanya. Okay. Okay po. Okay po, salamat po. Sige po. Maraming salamat, Mikay. Ngayon naman, meron pa tayong text in question galing naman kay Carlo Angelo galing Cebu. Magkano po ba ang pwedeng magastos kung babawiin namin ang lupa na pinatira lang sa kamag-anak pero ayaw na nilang umalis kahit hindi naman nila pag-aari? Kay Lola po nakapangalan ang lupa at binili niya ito sa kapatid ni Papa bago siya pumanaw. Naku. Ngayon gusto ang kinin ng asawa ng auntie namin kahit wala siyang pangalan sa titulo. May karapatan po ba siya? Panganay si Papa at wala siyang namana ni isang property. Pwede po ba siyang humabol sa mana kahit matagal na? At gaano po katagal bago maresolba ang ganitong kaso kung itutuloy namin sa legal? Ako ay malakas ang aking kutob na yung lupang iniwanan ni Lola Na nasa pangalan pa niya ay pinag-aawayan ni Papa at ang kanyang auntie. Di magkapatid si auntie at saka si Papa. Okay. Ang sabi niya, ito raw ay ibinilin ito sa kapatid ni Papa. Sino kaya yung kapatid ni Papa? Kay Lola nakapangalan ng lupa at binilin niya ito sa kapatid ni Papa bago siya pumanaw. Ngayon, gusto ang kinin ng asawa ng auntie namin, di auntie namin, di si auntie baka siya yung kapatid ni Papa. Ni Papa. Ang umaangkin ay yung asawa. Kahit wala siyang pangalan sa titulo. Okay. Kasi yung una niyang sinabi, pinatira lamang nila. Okay. Isang kamag-anak pero ayaw na nilang umalis kahit hindi naman nila pag-aari. Parang dalawa yung problema niya. Merong pinatira doon sa lupa. Yung pinatira sa lupa na kamag-anak lang nila ayaw nang umalis. Okay. At hindi sinabi kung ano ang dahilan kung bakit ayaw umalis. Basta ayaw umalis. Baka mga anak ni auntie. Pero yung lupa naman ay pinag-aawayan ni Papa at saka ng asawa ni auntie. Okay. Na mukhang magkapatid sila. Si auntie at saka si Papa. Ayan. Pero inaamin naman niya na ibinilin ni Lola ang titulo kay auntie. Kay auntie. Okay. So ang tanong niya, panganay si Papa pero wala naman siyang minana ni isang property. So parang meron bang karapatan si Papa dun sa lupa? Opo. Kasi po yung berbalan na pagbibilin sa property, hindi po iyan matibay. At kung yung property na naiwanan ay pag-aari po ni Lola sapagkat ito'y nakapangalan sa kanya, minana po iyan ni Papa at ni auntie. Dalawa lang silang magkapatid, minana nila. So dapat hati sila ron. Okay, hindi pwedeng angkinin ni Papa mo, hindi pwedeng angkinin ni auntie ang lahat. So dapat hati sila. Ngayon kapag sila nagkasundo,
O, demanda na nila yung kamag-anak na ayaw umalis. Oo, eviction naman. I-evict nila. Ngayon, ang tanong niya, gaano po ba Katagal. Pwede po ba siyang humabol sa mana kahit matagal na? Opo. Maski nga namatay na siya, pwedeng ikaw na ang humabol sa mana niya. Kasi mana-mana yan. Mana-mana kasi yan. Okay, lahat ng sakit ng ulo, minamana po yan. At gaano po katagal bago marisolba ang ganitong kaso? Naku, hindi ko po masabi. Yung iba, tumatagal po ng 20 taon. Or more. Minsan talagang namamatay na, hindi pa nare-resolba ang kaso. Kaya pinakamaganda nga dyan, kesa abogado lang po ang kikita dyan. Mapapaaral ng abogado, pati apo niya. Dahil sa kaso Sobra ka naman. Hindi naman lahat ng abogado ganyan to talaga. Ay, hindi, kasi maniningil siya, di ba? Maski wala naman siyang niloloko, dinahawakan niya kaso, di kikita siya ng kikita ron sa paghawak niya ron sa kaso, mapapaaral na niya pati apo niya. Ngayon po, gaano katagal bago marisolba ang ganitong kaso? Okay, hindi po namin masasabi, pero pwede pong tumagal. Kaya mas maganda kung kayo ay mag-aaregluhan na lang. Pero parang in summary, 'di ba? Ang mga takeaway diyan sa katanungan mo, unang-una, yung pagbilin na verbal, walang ano 'yan. Kailangan gumawa ng huling testamento, 'di ba? Last will and testament. O kaya deed of donation, o kaya deed of sale. Yung mga deklarasyon na nakikita po natin sa sine, ang piano kay Danny, 'di ba? Ang lupa kay Bunso, ay wala pong bisa yan kasi pag may nangyari at walang last will and testament ay in accordance with law yan. Alam po ni Attorney Danny yan kasi yan ang tinuturo niya sa UP College of Law at sa UST at sa kung saan-saan pa. Diyan ka nga kita naging professor. Tama. Yan. Ano pang take-away natin? Pag kayo, meron taong nakatira sa property ninyo at gusto nyong paalisin, di nyo pwedeng ipagtabo yan namang at i-unpack lahat ng gamit nila at itapon sa kalye. Kailangan mag-file ng kaso for eviction. Hindi nyo pwedeng pawalan ng umaapoy na pusa. Danny, ano ba? Diba sabi, sunugin na lang natin sila. Wag, Danny, ano ba? Parang sumasakit naman ang ulo ko dyan sa mga pinagsasabi mo. Ay, wag mo nang dun sa nakarinig na naku, magagalit sa iyo si Attorney PG kasi si Attorney PG ay cat lover. Pero sobrang cat lover. Pero yun naman kasi nag-aapoy na pusa, wag, nako. At magiging kaso din yan sa maltreatment of animals. Cruelty to animals. Bawal din yan. Pero, yan ang mga take-away natin dun sa kaso, di ba? Para naman yung ibang nakikinig sa atin, pag meron kayong mga similar na mga problema o naiisip na paano bang gagawin natin dito, ay ito, matutupo tayo sa problema ng ibang tao. Ayan. Diba? Hindi pwedeng padalos-dalos at kailangan ay sang-ayon sa batas. Ayan. Okay. So, kalain mo yan. Closing na. Oo. Goodbye na. Magsasara na po ang tindahan. Goodbye na. Goodbye. Oo. Good night. So, sa mga nag-text po, nag-comment sa aming Facebook page, abangan nyo po ang mga sumusunod nating episode. Baka mga tanong ninyo ang ating mapag-usapan sa susunod na kabanata. So, maraming salamat po sa ating mga walang sawang taga-subaybay. Ito po si Attorney Danny Con, abogado de Campanilla ng Bayan. At ako po naman si Attorney Gabby Concepcion, Mareng Yao. We're waiting for you. Hanggang sa susunod po nating episode. Ito po ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. See you next time.